At ito na nga uli tayo, Daddy Rock po uli, update po uli. Pasensya na, excited lang at ngayon lang ako magsisimulang mag-breed ng baboy. Kaya parang na-excite akong mag-update lagi. Actually, napuyat ako kagabi dahil iniisip ko itong baboy baka manganak na anytime. Kasi kahapon 13 2 days before due date na lang siya kaya medyo nag-aalala ako Kaya ayun, bantay-bantay kahit na gabi naiisip mo. Lumalabas ako kagabi para tignan-tignan tong baboy na to. Kasi nag-aalala nga ako na baka lumabas. Ayan, pero awa ng Diyos hindi pa naman. So hopefully ngayon or bukas. Pero sana sumakto para safe yung baboy, di ba? Ayan kung makikita ninyo, yung dibdib niya nag-alsahan na talagang punong-puno na ng gatas. Tsaka dun sa ari niya, pakita ko sa inyo. Ayan umalsa na Talagang alsado na yung ari niya. So kahit siguro hindi ko alam, kahit di siguro wala akong alam sa baboy, pag nakita ko to, indication din talaga to na malapit na talaga. So nakaka-excite lang kasi ako'y bagong breeder at nagbabaka sakali na dito umasenso sa pagbababoy. Alam nyo na, syempre kailangan din natin maghanap buhay kahit papano. Nakakatuwa kasi, ewan ko, sa dinami-dami ng mga trabahong ginawa ko, parang dito ako mas fulfilled sa ginagawa ko na to So, yan, pag nakikita mo siya, may mga sumisipa Nakakatuwa Naalala ko yung misis ko nung nagbubuntis. Nung sumisipa yung unang baby namin. Kaya medyo familiar ako sa ganito. Medyo lang. O hindi ko sinasabing baboy yung misis ko Kayong ganyan. Si Jenny yan, baboy yan. Nakakatuwa lang. So, ayan. Hayahay siya. Pero, syempre, kabado tayo. Ibang angulo naman tayo. Para mas makita natin yung harapan ni Jenny. Ayan, nagpipintugan yung kanyang mga dibdib. Punong-puno na ng gatas. Ayan, tsaka kung papansinin nyo, yung tiyan talaga may mga sumisipa talaga. Ayan, may dinaramdam na yan, kaya ganyan yan, malapit na yan. Wow. Parang naaano nga ako kung anong gagawin ko pag lumabas yung mga baboy na to Kung meron kayong mga suggestion, i-comment nyo na lang. Makakatulong po sa amin yan kasi ako first time talaga ako magpapaanak May tutulong naman dito, pero syempre, the more suggestions, the better. Di ba ba? Ayan, nag-ready na rin ako ng mga ilaw dito kasi baka pag lumabas yung mga biik, kailangan din natin ng ilaw Syempre, parang tao din yan na bagong panganak, kailangan mainitan. Di po ba? Kaya nagre-ready kami ng mga ilaw. Ayan, ilalagay na lang doon kung sakasakali. Pero habang manganganak siya, kailangan maluwag muna doon So hindi pa namin nilalagay. Pero at least nandyan Madali na siyang i-set up. Ito, flex ko lang to. Yung kabilang side ng kulungan, ayan, merong lupa doon na pababa. Nagpaalam, hindi sa amin yan actually, nagpaalam kami sa may-ari na baka pwede kami magtanim dyan ng mga gulay-gulay. Ayan, meron dyang mga upo, sitaw, kamatis, tsaka gabi. Nakapag-harvest na kami ng upo, marami na. Tsaka sitaw. Yung gabi, hindi pa. Ayan, tsaka yung kalabasa, hindi pa namin na-harvest. Doon sa kabilang side na yun, mga talbos ng kamote yun. Kapag walang pangmerienda si Jenny, diyan ako kumukuha ng pangmerienda. So, walang problema sa pagkain nung baboy. Palaging meron kahit na mga talbos-talbos lang. So, okay naman so far. Wala namang problema kung bigyan mo ng talbos Diba? Kasi kinakain naman yan, tsaka parang gustong-gusto pa nga niya. Yung mga talbos-talbos, yung mga dahon-dahon. Mahilig sa organic tong si Jenny. So, yun lang po and God bless.